May kinalaman yung Comelec dito. Kapalpakan niya ng Comelec. Kapalpakan talaga niya ng Comelec. Actually, yung sinabi niya to re-restriction, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. Tatlong klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Rizquisio is possible. Posibleng mangyayari. So, Attorney, with regards to po sa video na sinasabi, kanina tinalakay din doon. At parang na sinasabi po ng tribe is ito daw po ay isang deepfake videos. So ano po ang reaction nyo nun? Kasi kanina, marami rin mga netizens ang nagtatanong, since po katuya sa tribe committee, baka po pwedeng imbestigahan na rin kung ito po ba talaga si PDM o hindi. At gusto rin po ng taong bayan, para matapos na ang issue sa pagpapansag sa kanyang bakat, Oo, yun lang. Nakakaano din. May certification naman si Maharlika na the video is authentic, unedited, original, so because it is made by American experts na walang ka-interest sa politika natin, maniniwala ko doon. Doon ako maniniwala. Huwag ka maniwala doon sa mga tao magsasabi na may political interest. Di ba? Hindi ako maniniwala sa Pilipino. May political interest din. Ako hindi rin ako maniniwala sa sarili ko. Maniniwala ako sa Amerikano kasi walang interest doon. Di ba? Sinabi ng American expert, authentic to, original to, hindi ko na ako. So, that's it. Yun ang pagkakabit ko. Attorney, since ang tri-committee hearing ko na ito, para di umano, gumawa ng batas, paano po i-counter ang mga fake news. Si George Garcia, number 1 fake news. Napag-usapan nga po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo hindi yung fake news at ito po ay matulungan ng issue na ito kasi binuhay po nila ito eh. Para maliwanagan na rin ng taong bayan. Sa YouTube ko. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman siguro nila, well, depending kung may maling ka, kung napadalan mo yung authentication. And, well, let's take it from there. Sa susunod na hearing, tignan natin. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi, pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng Gayaan, hindi ako magpapakita. Kasi kakapain ako ng buhay. On the other hand, USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec eh. USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB ha, hindi yung black. Hindi yung black. May laman yun. Mabibigat ang laman yun. Yung tatlong makapal na holder, ang dyan ganitong kapal eh. Smoking gun yun. 99 smoking gun, hindi lang 1 smoking gun, 99 smoking gun. Kumbaga, magbabarilan kami, 99 ang hawak kong baril. Sige, sino gusto makipag-duel sa Comelec Church? Gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung baril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, hanggang dun sa atmosphere dahil dati kayo kongresista. Kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po ang nangyayari. Especially, noong ito pong si Congressman Abante, para pag ang napakadami pong mga sinasabi at hindi po nagsasalita. Noong napaayos sa mga spokesperson natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, siyempre hindi ko naramdaman, umatras si Comelec eh. Umatras ang kalaban ko. Yan ang malinaw. Yan ang isabihin nyo sa buong publiko. Nandun ang Comelec, umatras. Ayan. OFW ha, pakinggan yung buti sinasabi ng attorney ha, OFW. Umatras ang Comelec eh. Ito na sana yung pagkakataon na magbanggaan tayo. Actually, tuwang-tuwa ako dito sa Sampina. Ito na yung panahon na magbanggaan tayo sa publiko. Maraming nanonood. Papakita ko yung ebidensya ko ng daya ninyo, Comelec, George Garcia. Mula pa noong 2010 hanggang hindi na natin, 2025.
ako. Tony, Yes. kasama po tayo yung 3 beses na rally dyan po sa Comelec. Nagaling po sa Smartmatic. Yes. Ano po, wala na po ang Smartmatic ngayon. So, may nakikita pa rin po kayo posibilidad magkadayaan sa transmitting po, pag-transmit ng mga... Ito. Yung Garcia na ito, matanda ito. Yeah, dito na Joey, sila Kasi si... ito na. Dito na sila, guys. Tuloy. Sabi ni Garcia, yung QR code sa resibo ninyo, pwedeng i-verify doon sa makina. Sige. Tinanggal yan ngayon. Wala na. Hindi na mabiverify ang QR code sa resibo. Ibig sabihin, dadayain talaga ito. Sir, siguro, Hindi pwede. Hindi na pwede. sir, paano tayo makasigurado, sir, na ligtas po yung mangyayari eleksyon? At ano yung habol natin kung sakaling may dayaan? Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Karongin ko yan. Oh. Walang ligtas na eleksyon sa panahon ni George Garcia. Eh kung gusto mo, George, pumunta ka doon sa hearing, doon tayo magbanggaan. Yun. Kailangan ko talaga yan kay George Garcia. Hindi lang to give justice to Atty. Respicio. Ikaw, George, pumunta ka doon sa house. Doon tayo magbanggaan. Ilalapad ko yung ebidensya ko. And pag napatunayan ko yung daya nito, bumaba ka sa prosecution. Anyway, pag ako naman ang napatunayan mong nagsisinungaling, pwede mo mong tulong. Pwede na. Friday 5 p.m. George, pag hindi mo binalik ang account ko, Friday 5 p.m. Respond ka, sir. lalabas ko. Respond ka, sir. Matawag ka press con, sir. Hindi. Ipa-file ko yun. Yung affidavit na yun. Nasamahan namin kayo. Ipa-file ko. Samahan ka na yun ang Samahan pamilya. kayo. Huwag na. Kasi hindi ko ipa-file dito. Ipapadala ko sa Amerika. Ayun! Ipapadala ko sa Amerika para doon ibulgar. Hindi ako pupunta doon. Ipapadala ko. Hindi lang naman yan. I-scan ko ng i-email ko lang. Basta George, sasapalit ka rin dito naman. Kung ayaw mo sampalin, ipalit mo yung account ko. Yun. Balik mo na yan, George Garcia. At banat natin kay Lisa ulit. Isang banat ulit. Ganyan eh. Ito banat mo. Nasaan ka ba ngayon? Yun! Yun ang tanong. Sapa. Nasaan ka ngayon? Yun! And the biggest proof na wala siya rito, nung nag-meeting si Exia, yung defense secretary na Amerika dito, Oh. wala siya doon. Wala nga, wala. So, tanong ko, nasaan si Lisa Marcos? Proof of life. Proof of life. Hindi yung picture-picture, kailangan buhay. Buhay na kumakaway. Yeah! Kasi yun ang nagtatanong ko kay Lisa Marcos. Okay, Salamat, sige. sir. Salamat, sir. Guys, maraming salamat. Salamat, Attorney.